Magandang gabi po sa ating lahat. Makibukas po tayo sa Roma sa pagpapatuloy po ng ating Biblical Theology. Nasa chapter 10 na po tayo. Romans chapter 10 verse 14 hanggang 21. Dahil si Ate Ana ay nagbuklat ng Bible, pwede po bang kayo bumasa? Romans chapter 10 verse 14 hanggang 21. Paano nga silang magsisitawan doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanila na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang kalamahan? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila ang mga sinubo? Gaya nga ng masusulat, ang pagkaganda ng mga paani, ang mga gaganda ng sayang balita, ng mga bagay ng mga tatapot. Hindi silang lahat ay nangingin ng sayang balita, sapagkat sinasabi ni Cyrus, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwala ay nagagaling sa pag-ibig at ang pag-ibig ay sa pamamagitan ng salita ng Kristo. Tatapos sinasabi ko, hindi ba sila yung nangakinig o tunay na? Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay sa mga tingnan ng sanlibutan. Tatapos sinasabi ko, hindi ba nalalaman ng Israel na unang sinabi ni Moises, pamumukay ko kayo sa panlipuko sa pamamagitan ni Leong hindi bansa, sa pamamagitan ng isang mamang ay gagalitin ko kayo. Nandiyan si Isaias ay kung tapang nagsasabi, ako'y nasupungan nila ang hindi nagsisihanap sa akin, nahanap ako sa kanilang mga pinili, nagsisipagtanong sa akin. Okay, salamat. So, yung pong chapter verse 14, dito sa chapter 10, ay pagpapatuloy pa rin po ng discourse ni Pablo patungkol doon sa pagkakaroon ng katuwiran, pagiging matuwid ng isang tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo o ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo sa kanyang gospel. At ipinakita po ni Pablo doon na yung mga Israelita, kaya po sila ay naging stubborn yung kanila pong puso dahil sa kanilang masugid na pagsunod sa kautusan. At ito yung naglayo sa kanila doon sa totoo talagang nagbibigay ng katuwiran o pagiging matuwid sa kanila na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanila pong masigasig sa kanilang zealousness sa pagsunod sa kautusan ay na-overlook nila ang Panginoong Jesucristo, ang Mesias na dumating na. Siya yung mismong nakasaad o pinrapisay doon sa banal na kasulatan. Hindi nila napansin ang Panginoong Jesucristo, hindi nila nakita. At nakita nila marahil, pero dahil sa kanila pong katigasan ng ulo, kabulagan ng spiritual, ay hindi nila nireject nila ang Panginoon. Yung sabi ni Pablo, ay hindi naging righteous ang mga Israelites dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan. At yun pa nga yung naging sanhi para sila matisod sa Panginoong Jesucristo, maging katitisura nila ang Panginoong Jesucristo. At dahil sa kanila pong pagiging masuwayin sa kautusan, ay sila yung naging daan upang yung Ebanghelyo makarating sa atin, sa mga hintil na naman. At pagdating din sa chapter 10, yun nga, pinakita ni Pablo kung paano nagiging matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. At yun ay magiging matuwid ka lamang, hindi sa pamamagitan ng anumang gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, na ito ay kailangang i-confess o yung mismong ipahayag na ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon at sumampalataya ka ng buong puso. Sabi po doon sa chapter 10 verse 9.
sapagkat sa pamamagitan nito ay pinagmamatuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Dahil si Kristo lamang naman talaga yung daan na paraan na binigay ng Diyos upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay maging mapawalang sala ng Diyos at tayo magkatanggap-tanggap sa Kanya. Kaya dito po sa verse 13 ng chapter 10, sa verse 13, sabi ay, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, parang inano din po dito ni Pablo yung sa Joel na binabanggit po doon na ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sa Joel chapter 2 verse 23. So, yun ay prophesy na rin na darating talaga ang panahon na may mga tatawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, at sila ay maliligtas. Yung pagtawag po sa pangalan ng Panginoon na sinasabi ni Pablo ay hindi lamang basta ito yung pagtawag mo, pag mag-pray ka sa Panginoon, at pagkatapos nun, may pakita mo na ikaw ay sumasampalataya na sa Panginoon. Ito ay napakahalaga po sa panahon ni Pablo, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, dahil kagaya nga po nung binanggit nung nakaraan na ang pagtawag sa Panginoon ay ito ay pagpapahayag, confession ng iyong pananampalataya sa Panginoong Kristo. At babanggitin mo sa yung pangalan mismo ng Panginoong Kristo na sinasampalatayaan mo siya, na siya ay tinatanggap mo sa puso mo bilang Panginoon. Tanggap mo siya bilang Panginoon at hindi mo siya dinideny, no? Kasi yun ay kabaliktaran ng pagtanggap mo sa pananampalatayang ng mga Romano. At napakahalaga po ng pagpapahayag mismo ng yung pananampalataya ng panahon na iyon. Pero sabi ni Pablo sa verse 14, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without heard? And how are they to hear without hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? It is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Ayan. Pag tinignan po natin yung pagkakasunod-sunod ng sinasabi ni Pablo dito, una ay tatawag sa Panginoon, at para makatawag sa Panginoon, kailangan ay ang isang tao, para makatawag sa Panginoon, kailangan siya ay mayroong pananampalataya. At paano makakapanampalataya kung wala namang narinig, napakinggan na dapat sampalatayanan? At paano makakapakinig kung wala namang nagturo, nangangaral? So parang logical po yung ni Pablo dito, yung argumento. At paano naman makakapangaral kung walang nagsugo? Ang sinasabi ito ni Pablo ay parang nire-iterate lang yung sinasabi doon sa Isaiah chapter 52 verse 7 na tungkol doon sa mga nangangaral ng mabuting balita. At ito yung prophecy na natupad sa panahon nila Pablo at ng mga alagad. So dito gustong bigyan ni Pablo ng diin na hindi lamang sila nangangaral, meron sa talaga siyang authority kasama yung mga ibang apostle pa na mangaral sila, may authority sila dahil sila ay sila yung binabanggit dun sa hula ni Isaias na sila yung mangangaral ng ebanghelyo. Yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na sa Mateo chapter 28 verse 18 hanggang 20 na umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Yung lahat ng mga tagasunod ng Panginoong si Kristo po yun bago siya umakyat sa langit. At si Pablo naman ay kanyang tinawag ng Panginoon para mangaral ng ebanghelyo sa mga hintil
Maliwanag naman po yun sa Acts chapter 9. At hindi po ito yung kiniklaim ng ibang mga sekta, no? Na hindi pwedeng hindi ka pwedeng humawak ng Bible dahil hindi ikaw yung tinawag ng Panginoon o sinugo ng Panginoon. Ang pwede lamang na mangaral ng salita ng Diyos at humawak ng Bible ay yung sugo. Diba? Baka pamilyar po sa inyo yan, ano? Yung mga taga-iglesia ni Cristo, ganito yung kanilang paniniwala. Yung ministro, yun lang ang sugo, yun lang pinagkatiwalaan ng Diyos para humawak ng Bible at magpaliwanag nito kasi sila yung pinagkalooban daw ng lihim salita ng Diyos para ito ay may paliwanag. Sila lamang yung mayroong kakayahan na magpaliwanag ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, para sa kanila, yung sugo na tinutukoy dito sa binabanggit ni Pablo sa verse 16 ay ito yung si Manalo mismo sa INC. Pero yun ay lamang nila yun, haka-haka lamang nila dahil wala nang makikita dito. At yung pangaral dito na tinutukoy ni Pablo ay ito ay nakafocus lamang dun sa known world nung kanyang panahon. At hindi pa naman tayo nun kilala, hindi pa nun na-recognize dito sa Pilipinas o yung mga nasa silangang bansa gaya ng Japan, China. Dun pa lamang sa known world na yun sa sakop ng Roman Empire, no? Kung may silangan man doon, yun ay dun pa lamang sa sakop sa hangganan ng Roman Empire. Silangan, Kanluran, yun yung known world maging ni Pablo. At wala si Manalo noon. Sila Pablo at saka yung mga apostol ang maliwanag na sila yung katuparan ng hula sa Isaiah chapter 52 verse 7. And of course, sila po ay sinugo ng Panginoong Kristo mismo. Kaya sila may authority na mangaral ng salita ng Diyos. At binibigyan din dito ni Pablo na mayroon silang pagtawag talaga ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos. At yung pangaral nila ng salita ng Diyos na yon ay yun yung pinaniniwalaan dahil sa kanilang pangaral ng salita ng Diyos ay mayroong maniniwala, mayroong wala nang excuse yung mga tao, yung mga Israelites kasi sila ay makakarinig na at ito yung paraan din upang sila ay manampalataya at sila ay mag-confess na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Kaso ang naging problema ay yung mga Israelita po hindi sila naniwala. Nandun na po yung yung mga steps na binigyan ni Pablo, yung inula sa aklat ni Isaiah sa Lumang Tipan na pangaral ng salita ng Diyos natupad na ng panahon na yon at nakarinig na po ang mga Israelita ng Ebanghelyo, mayroong nangaral at itong mga nangaral na ito sila Pablo at ang mga apostol, sila ay sugo mismo ni Kristo, pinili mismo sila ni Kristo at ipinadala upang mangaral ng Ebanghelyo, pero sila po ay hindi nakinig, hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya. At doon sa mga naunang bahagi po ng chapter 10 makikita natin na talagang sinadya nilang i-reject ang Panginoong Kristo. Nandun yung katotohanan pero nilabanan nila ang Panginoon eh. At sabi nga doon sa dito sa verse 18, no? But I ask, have they not heard? Indeed they have, for their voices has gone out of all the earth, and their words to the end of the world. So ito yung tinutukoy ni Pablo dito. Hindi naman ito nangangahulugan yung sinasabi ko kanina na sa buong sanlibutan talaga nasakop tayo. Nung panahon na yun wala pa nga tayo, hindi pa tayo nare-recognize o ang Pilipinas naman, no? Known world pa lang nung nasasakupan ng yung mismong nilalakbayan at yung alam nila Pablo at mga apostol. Lumaganap ng gospel noon at ito'y narinig na ng lahat, maging ng mga Israelites, wala na silang excuse. Ang problema sa kanila ay yun nga, nireject nila ang Panginoong Kristo at sinuway nila ang Panginoong Kristo. Para kay Pablo, yung pong
disbelief ay tantamount po ito sa disobedience, pagsuway. Pag hindi mo pinaniwalaan ang Panginoong Kristo o yung gospel, ito'y nangangahulugan ay kayo sumusuway mismo sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin na hindi ka naniniwala sa Panginoon kay Jesus pero sumusunod ka sa Diyos. Si Kristo mismo ang katuparan ng kautusan. Siya mismo yung mensahe ng Ebanghelyo. Sabi sa John chapter 5 verse 39, mayroon pong binabanggit dito. John chapter 5 verse 39. Sabi ni Jesus dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyon ay nagpapatuto tungkol sa akin. So, yung mga Israelites, yung mga Hudyo, maging yung mga Pariseo noon, mga Skriba, mga Saduceo, masugid silang nagsasaliksik ng kautusan, ng law. Dahil akala nila, mapipilis nila ang Panginoon. Akala nila ay sa pagsunod nila ng law, ay masusumpungan nila talaga yung salvation doon. Pero yung kasulatan na yun ay yun ang sumulat, nagpapatuto kay Jesus Christ mismo. Yun mismo ang nagsasabi ng tungkol sa Panginoon na hindi nila nakikita. Sabi ko doon sa verse 40, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Yeah. Iyon yung spiritual blindness po ng mga Hudyo at time. At kaya hindi po nila tinanggap ang Panginoong Kristo. Bagaman ando na talaga yung mga katibayan ay nireject nila ang Panginoong Kristo. And sabi nga dito, failure to believe Christ is more than just yung inability na mag-grasp natin yung hindi pananampalataya sa Panginoon ay hindi lamang ito yung kawalan ng kakayahan na maunawaan mo yung katotohanan tungkol sa Panginoon, kundi ito ay nangangahulugan mismo ng sumusuway ka talaga sa Panginoon. Kaya hindi mo sinasampalatayan itong mga Israelites, kaya hindi nila sinasampalatayan ng Panginoon dahil talagang sinusuway nila ang Panginoon. Diba? Kaya maliwanag po yung sabi sa Romans chapter 1, dito sa Romans pa rin, I think sa verse 20 na hayag po yung mga katibayan na mayroong Diyos. Ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Diyos yung mga katibayan na siya ay nag-i-exist bilang Diyos sa mga tao through nature at sa kanyang kautusan sa banal na kautusan sa law. Pero mas pinili ng tao na sila ay lumakad sa sarili nilang gusto, sarili nilang pamumuhay, at sila ay magbalangkas ng sarili nilang pananampalataya, which is idolatry. Yung gumawa ka ng sarili mong pinaniniwalaan, idolatry. Ganon din po yung mga atheists. Galit na galit sila sa Diyos. Pero sabi nila, hindi sila naniniwala na may Diyos. Pero para sa kanila, wala namang Diyos. Pero kinakagalitan nila yung wala naman. No? Ang tawag po doon na illogical atheist. Illogical sila kasi ginagagalitan nila yung hindi naman nag-i-exist. Pero ang totoo, naniniwala sila, alam nilang may Diyos. Dahil lamang sa galit nila, kaya hindi nila sinasampalatayanan. Hindi nila tinatanggap ang Panginoon mismo. Okay? So, pansinin po natin yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Karamihan sa kanila, nagkaroon sila ng hindi magandang history nung sa kanilang pagkabata. Nagkaroon sila sa upbringing nila, nagkaroon sila ng galit. Yung iba ay na-molestya, na-maltrato, nung pa. So, nagkaroon sila ng hatred. At sila ay nagdesisyon talaga na i-reject ang Diyos. At magdeklara mismo sila na walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Kasi kung totoo ang Diyos, hindi dapat ganito ang buhay ko. Diba? Kung totoo ang Diyos, ay hindi dapat, sabi nga nung
Minsan yung isang video sa Facebook, ganitong may Diyos, bakit ako ay binarek ng girlfriend ko? Nung hindi, bakit din niya ako binibigyan ng girlfriend? Ano sabi nung siya? Pangit daw siya eh. Sabi nung nag-share eh, pangit ka eh. Kaya hindi ka binigyan ng girlfriend. Pero ano lang. Bakit ginawa siyang pangit? Bakit ginawa? So yun. Kaya ang tao ay hayag sa kanya yung katotohanan. Yung pang pinapakinggan pa. Hayag sa kanya yung katotohanan patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kung siya ay tumanggi, ito ay kanyang desisyon. Willful disobedience. Willful rejection niya mismo ito. At mayroong pananagutan talaga ang tao. Ganun pa man, sa atin po ay hayag ang inopin ng Diyos ang ating puso upang tayo ay sumampalataya sa katotohanan ito patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda sinabi ni Pablo na yung proseso ng pagtawag ng Panginoon ay sa pamamagitan mismo ng mga nangaral ng Ebanghelyo. Ito yung tinatawag na gospel call. Na effectual calling ito ng Panginoon. Parang epektibong pagtawag ng Panginoon sa isang taong kanyang pinili. Na once na isang taong pinili niya ay nakarinig ng Ebanghelyo, siya ay positively magtutugon at sasampalataya sa Panginoon. Tatanggapin niya ang Ebanghelyo, magsisisi sa kanyang kasalanan at siya ay sampalataya sa Panginoon. Iyon ay dahil siya ay kinilos ng Diyos. Makapangyarihan ng gospel dahil ang banal na spirito mismo ay kumikilos sa isang taong tinawag ng Panginoon. Once na dumating ang pagkakataon na tayo ay tinawag na ng Panginoon, yung panahon ng pagliligtas sa atin, ang kanya-kanyang panahon. Pero once na tayo ay tinawag ng Panginoon, ay tutugon tayo sa pamamagitan nyo ng Ebanghelyo. At wala namang excuse din ang mga tao dahil naipahayag na yung Ebanghelyo. Nakarinig na sila ng Ebanghelyo. At yung mga hindi naman ay sila ay hahatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang budhi o sa pamamagitan ng kanilang nalalaman. Kasi tao ay mayroong likas silang nasa puso nila yung desire sila ng patungkol sa Diyos, manampalataya, humanap ng Diyos. Bagaman mali yung kanilang paraan ng paghanap ng Diyos, pagsampalataya. Kaya sila ay mananagot sila sa kanilang hindi pananampalataya. Ang mga dapat malaman patungkol sa Diyos ay narito sa atin. Sabi nga nung matandang mayaman na namatay, nag-request siya kay Abraham kung maaari po ay pababain mo si Lazaro, balikin mo sa lupa at para sabihan yung aking mga kapatid pa, mga kamag-anak na buhay pa. Ang sabi po ni Abraham, sapat yung kautusan sa kanila. Sapat kaya walang pananagutan o walang yung may dadahilan ng tao sabihin na sila ay exempted sila kasi maliban na lamang yung walang kakayahan talaga isip na sumampalataya, yung may mga kakulangan sa isip, yung mga sanggol, no? Yung may mga special na needs, sila ay may mga walang kakayahan silang sumampalataya, walang rasyonal, sila ay ligtas ng biyaya ng Panginoon, ng loob ng Diyos. Pero yung mga tao na niloob ng Diyos na sila ay mag-exist normally, may kakayahan silang magsaliksik ng kung anong tama at ng mali. Hayag po sa kanila yung Ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Marami ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, at kung ito ay babaliwalain nila ay kanilang pananagutan sa Panginoon. Tayo naman po bilang mga nangangaral ng salita ng Diyos, meron din naman pananagutan din po natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Pero
hanggang dun lang na mag-share tayo ng gospel sa kanila at ang Diyos po ang bahalang kumilos sa kanila upang sila ay kung sila ihipuin ng Panginoon at sasampalataya, sila ay maliligtas. So ang kaligtasan ay makikita sa isang tao kung siya ay nag-confess, nagpahayag at tumawag siya sa Panginoon, kay Jesus mismo bilang kanyang tagapagligtas. Ito yung ebidensya o katibayan na ang isang tao ay ligtas na noong panahon ni Pablo. Okay. Yun lang po.